Ang malamig na liwanag mula sa malawak na bintanang salamin ay nagbibigay ilaw sa karangyaan ng penthouse ni Eduardo. Mula sa ika-4 na pong palapag tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila, isang dagat ng mga bituin na gawa ng tao. Ngunit para kay Eduardo, ang tanawing iyon ay kasing lamig at kasing hungkag ng pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit ang lasa nito ay pait kasing pait ng huling pag-uusap nila ng kanyang nobya. Hindi ko maintindihan, Eduardo. Bakit isang kotse lang? Ang anniversary gift mo sa akin ay isang kotse lang. Ang boses ni Clarissa sa telepono kanina ay puno ng hindi maitagong pagkadismaya na para bang ang isang bagong-bagong luxury sedan ay isang hamak na bagay lamang. Clarice, iyan ang kotseng pinapangarap mo, mahinahon niyang sagot, kahit na ang pasensya niya ay paubos na. Oo, pero kaya mong bilhin ang buong car dealership. Ito ba ang halaga ko sa'yo? Ang mga salitang yun ang tumapos sa lahat. Hindi na niya sinagot pa. Sa halip ibinaba niya ang tawag at sa isang mabilis na kilos, tinanggal ang numero nito sa kanyang telepono. Ngayon, habang nakatitig sa dating app sa kanyang high-end na smartphone, nakita niya ang mukha ni Clarice, nakangiti perpekto at ganap na huwad. Sa isang matatag na pag-swipe ng kanyang hinlalaki, ang icon ng app ay nawala. Tapos na. Sa edad na 38, si Eduardo ay may-ari ng 3 matagumpay na kumpanya sa teknolohiya. Ang pera ay hindi kailanman naging problema. Sa katunayan, ito ang problema mismo. Ang kayamanan niya ay parang isang magnet para sa mga babaeng ang nakikita lamang ay ang kanyang bank account, hindi ang kanyang pagkatao. Pagod na siya sa mga pekeng ngiti, sa mga planong panghinaharap na laging may kasamang presyo, at sa pakiramdam na siya ay isang walking ATM machine. Noong gabing iyon, habang ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa ibaba, isang radikal na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ang pera ang nagtataboy, sa tunay na pag-ibig kung gayon itatago niya ito. Gagawa siya ng isang bagong pagkatao, isang taong simple, isang taong pangkaraniwan. Isang lalaking hahatulan, batay sa kanyang puso, hindi sa kanyang bulsa. Kinabukasan nagsimula ang kanyang transformasyon. Ang mamahaling Swiss watch ay pinalitan ng isang simpleng digital na relo na nabili niya online. Ang kanyang mga designer clothes ay isinilid sa pinakailalim ng aparador at ang isinuot niya ay isang kupas na maong at isang simpleng t-shirt na walang tatak. Sa halip na ang kanyang makintab na European car, hiniram niya ang luma at medyo may kalawang ng motorsiklo ng kanyang pinagkakatiwalaang katiwala. Isang matinis na tunog ang lumabas mula sa makina nang ito ay kanyang paandarin isang tunog na malayo sa ugong ng kanyang mga mamahaling sasakyan. Ang kanyang unang pakikipagtipan sa ilalim ng bagong katauhan ay sa isang maliit na kainan sa kanto ng Maynila, isang lugar na hindi niya kailanman papasukin sa dati niyang buhay. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinangag ay sumalubong sa kanya kasama ang ingay ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato at ang masayang kwentuhan ng mga kumakain. Pumili siya ng isang mesa sa sulok. Ang plastik na upuan ay bahagyang umuga ng kanyang upuan. Ito ang mundo ng mga ordinaryong tao at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang bahagi siya nito. Habang naghihintay, pinag-aralan niya ang kanyang script. Siya si Ed, isang delivery rider. Nakatira sa isang maliit na apartment na inuupahan kasama ang isang katang-isip na kasama. Baon sa utang sa credit card at ang bawat araw ay isang pakikibaka para makaipon. Ang kwento ay malungkot, ngunit para kay Eduardo, ito ang kanyang sandata. Maya-maya pa isang babae ang pumasok sa kainan. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak na para bang bawat segundo ay mahalaga. Suot niya ay isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok
ay nakatali sa isang praktikal na ponytail. Walang kolorete sa kanyang mukha, maliban sa bakas ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng pagod merong isang bagay sa kanyang mga mata, isang kislap ng katatagan na hindi maitatago. Ito si Teresa. Tumayo si Eduardo at bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Lumapit si Teresa na may isang magalang ngunit pagod na ngiti. Ang mahinang kaluskos ng susi sa seradura, ang tanging ingay na gumambala sa katahimikan ng apartment nang pumasok si Teresa. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likuran, umaasang makalusot papunta sa kanyang silid nang hindi napapansin. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho. Nakaupo sa kanilang lumang sopa, si Gloria, ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib, isang postura na alam ni Teresa na nangangahulugan ng paparating na sermon. Ang mga ilaw sa sala ay nakabukas ng maliwanag na tila sinasadyang walang maitatago sa pagsisiyasat na magaganap. Gabi na, simpleng bungad ni Gloria, ang kanyang boses ay walang bahid ng init. Saglit lang po kami. Sagot ni Teresa, inilapag ang kanyang gamit na bag sa isang silya at sinubukang ngumiti. Kumain lang kami sa kanto. Hindi pinansin ni Gloria ang kanyang paliwanag. Ang mga mata nito ay matalas na parang scanner na sinusuri ang bawat detalye ng pagkatao ng kanyang anak. Sino ang lalaking yon na naghatid sa'yo? Mukhang kinahig na manok ang itsura. Ang motorsiklo niya parang hihingalin na sa kaluman ko. Napabuntong hininga si Teresa. Ang pagod mula sa maghapong trabaho ay tila bumalik ng doble. Si Ed po, kaibigan ko. Mabait po siya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Gloria. Mabait. Ang kabaitan ba, Teresa, ay may kakayahang magbayad ng mga bayarin? Ang kabaitan ba ang magpapakain kay Nia? Tingnan mo nga ang paligid mo. Itinuro ni Gloria ang isang maliit na salansa ng mga sobre sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Dumating na ang bill ng kuryente, ang tubig, ang upa sa susunod na linggo. Sa tingin mo ba matutuwa ang may-ari ng apartment kung sasabihin nating mabait ang nobyo mo? Hindi ko po siya nobyo. Giit ni Teresa, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bahid ng depensa. At anong masama kung simple lang siyang tao, nagtatrabaho siya ng marangal. Marangal. Muling tumawa si Gloria at sa pagkakataong ito, may kasama na itong pangaalipusta. Anak, pinalaki kita ng mag-isa. Alam ko ang hirap ng buhay. Hindi ko hiniling na mag-asawa ka ng milyonaryo, pero naman, huwag mo namang ipagdiinan ang sarili mo sa isang taong halatang walang maibubuga sa buhay. Lumapit si Gloria, ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya. Siya ba ang dahilan kung bakit mo tinatanggihan si Victor? Si Victor, isang matagumpay na negosyante. May mga sasakyan. Nag-alok siyang tulungan tayo sa mga bayarin. Tulungan ka sa pangarap mong magtayo ng sarili mong salon. Iyon ang tunay na lalaki. Teresa. Isang taong may kakayahang magbigay ng magandang kinabukasan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Victor ay nagpainit sa ulo ni Teresa. Mailang beses ko po bang sasabihin sa inyo? Ayoko kay Victor. Hindi ko gusto ang ugali niya. Ang tingin niya sa mga tao ay parang mga bagay na pwede niyang bilhin. At itong si Edmo, ano ang kaya niyang ibigay? Hamon ni Gloria, ang boses niya ay tumataas na. Puro ngiti. Puro pangako. Teresa, gumising ka. Hindi ka na bata. May anak ka. Ang responsibilidad mo ay kay Nia, hindi sa kung anong tibok ng puso mo. Dito na, hindi nakapagtimpi si Teresa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahan bilang isang ina. At sa tingin ninyo, ang pagpili kay Victor ay para kay Nia. Buong tapang na sagot ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa sa galit at sakit. Ang ituro sa kanya na ang halaga ng isang tao ay nasa pera, na okay lang magtiis
sa isang mayabang na lalaki, basta't nabibili niya ang gusto mo. Iyan ba ang gusto ninyong matutunan ng apo ninyo, Ma? Ang katotohanan sa mga salita ni Teresa ay tila isang sampal kay Gloria, ngunit sa halip na matauhan, mas lalo itong nagalit. Ang kanyang mukha ay namula. Huwag mo akong baliktarin, Teresa. Huwag mong gamitin ang anak mo para pagtakpan ang katigasan ng ulo mo. Hindi ko siya ginagamit. Pinoprotektahan ko siya. Sigaw ni Teresa pabalik. Pinoprotektahan. Saan sa isang komportableng buhay, sa isang magandang edukasyon, sinusugal mo ang kinabukasan ng anak mo para sa isang walang kwentang lalaki. Anong klaseng ina ka? Ang huling tanong ay tumagos hanggang sa kaluluwa ni Teresa. Isang bagay ang siraan siya, ngunit ibang usapan kapag ang kanyang pagiging ina na ang kino-question. Huwag na huwag ninyong isasama si Nia sa usapang ito. Nanginginig ang boses na sabi ni Teresa. Huwag ninyo akong sasabihan kung anong klaseng ina ako dahil lahat ng ginagawa ko, lahat ng pagod at sakripisyo ko ay para sa kanya. Ang pagsagot ni Teresa ay ang huling gatong na nagsindihan sa apoy ng galit ni Gloria. Sa isang iglap itinaas ni Gloria ang kanyang kamay. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa maliit na sala. Ang pisngi ni Teresa ay biglang uminit at namanhid. Naramdaman niya ang hapdi ng palad ng kanyang ina na dumapo roon. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Pareho silang natigilan si Gloria na may nanlalaking mga mata, tila nagulat sa sariling ginawa. At si Teresa na nakatingin sa kanyang ina na may ekspresyon ng hindi makapaniwalang sakit at pagtataksil. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso kaysa sa hapdi sa kanyang pisngi. Ang sampal na yon ay hindi lang pisikal. Ito ay isang sampal sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pagkatao, sa kanyang pag-ibig para sa anak. Pinigilan ni Teresa ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod ang kanyang dignidad, ang tanging kalasag na natitira. Naglakad siya papunta sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Teresa, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Gloria mula sa likuran niya. Ngunit hindi lumingon si Teresa. Pumasok siya sa kanyang kwarto at marahang isinara ang pinto. Ang pag-click ng lock ay ang huling tunog na kanilang narinig sa pagitan nila. Sa labas, patuloy ang mga sigaw at malalakas na katok ni Gloria sa pinto. Teresa, buksan mo ito. Huwag mo akong talikuran. Ngunit sa loob ng silid nakasandal si Teresa sa malamig na kahoy ng pinto. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. At doon sa kaligtasan ng kanyang kwarto, sa gitna ng mga galit na sigaw ng kanyang ina, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinailangan ni Eduardo ng 2 araw para mag-ipon ng lakas ng loob. Ang imahe ni Teresa na may pagod, ngunit matatag na ngiti ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa wakas isang gabi, habang nakaupo sa kanyang mamahaling leather sofa, na pakiramdam niya ay isang trono ng kalungkutan, nagpadala siya ng isang simpleng mensahe. Hi Teresa, si Ed ito. Kamusta? Baka gusto niyong mamasyal sa parke sa Sabado. Sagot ko na ang ice cream. Pinindot niya ang send, bago pa man siya magbago ng isip. Ang bawat segundo ng paghihintay sa sagot ay parang 1 oras. Siya na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado ay kinakabahan ngayon sa sagot ng isang babaeng halos hindi niya kilala. Maya-maya umilaw ang kanyang telepono. Sige, pero kasama si Nia. Sabi sa reply. Package deal kami. Siya ang kasama ko. Tuwing weekend walang iwanan. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Eduardo. Hindi ito isang kondisyon. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na lalong nagpahanga sa kanya kay Teresa. Ngunit kasabay ng ngiti ay ang kaba. Paano kung hindi siya magustuhan ng bata? Ang mundo niya ay umiikot sa mga business meeting at financial reports, hindi sa mga palaruan at krayola. Ito na ang tunay na pagsubok. Walang problema? Mabilis niyang reply. Mas masaya kapag 3.
Dumating ang Sabado na may dalang sikat ng araw at magaan na simoy ng hangin. Pinili ni Eduardo ang Rizal Park bilang kanilang tagpuan, isang lugar na puno ng pamilya, tawanan at simpleng kaligayahan. Nauna siyang dumating nakasuot ng malinis na polo shirt at maong nakaupo sa isang bangko kung saan tanaw niya ang mga batang naghahabulan at nagpapalipad ng saranggola. Isang malakas na ugong ng makina ang pumukaw sa paligid ng isang kotseng kulay itim at kumikinang ang dumaan, ngunit hindi yon ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang nagpabilis nito ay ang pagtanaw niya sa dalawang figura na papalapit, si Teresa at isang maliit na batang babae na hawak ang kanyang kamay. Suot ni Nia ang isang simpleng bestidang may bulaklak at isang pares ng sapatos na halatang madalas nang gamitin pero malinis at maayos. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa dalawang tirintas na umaalog-alog sa bawat hakbang niya. Nang makita siya ni Teresa, ngumiti ito, isang tunay na ngiti na nagpaliwanag sa buong parke. Tumayo si Eduardo. Habang papalapit ang mag-ina, naramdaman niya ang titig ng bata, puno ng pag-usisa at bahagyang pag-aalinlangan. Si Nia ay nagtago sa likod ng binti ng kanyang ina. Isang mata lang ang nakasilip. Para basagin ang pagiging mahiyain ng bata, lumuhod si Eduardo para maging kapantay niya. Hindi niya ginamit ang matinis na boses na karaniwang ginagamit ng mga matatanda sa mga bata. Sa halip, kinausap niya ito ng may respeto. "Hello, Nia," sabi niya sa isang malumanay na boses. "Ako si Tito Ed. Ang ganda naman ng bestida mo." Bahagyang sumilip si Nia at bumulong ng isang mahinang hello bago muling magtago. Ngumiti lang si Teresa, isang ngiting nagsasabing, "Pagpasensyahan mo na." Naglakad silang tatlo patungo sa palaruan. Doon sa gitna ng sigawan at tawanan ng ibang mga bata, unti-unting nawala ang pagkamahiyain ni Nia. Tumakbo siya papunta sa mga duyan. "Mama, tulak." Masayang sabi niya. "Sige anak," sabi ni Teresa, ngunit naunahan na siya ni Eduardo. "Ako na." Alok niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang duyan, hindi masyadong malakas, sapat lang para marinig ang hagik-gik ni Nia na sumasabay sa hangin. Pinanood sila ni Teresa mula sa isang bangko sa di kalayuan at sa puso niya isang kakaibang init ang kanyang naramdaman. Pagkatapos ng duyan, isinunod nila ang slide at ang monkey bars. Si Eduardo ay hindi lang isang tagabantay. Siya ay naging kalaro. Hinahayaan niya si Nia na akyatin ang kanyang likod na parang isang bundok. Nagkunwari siyang isang halimaw na humahabol dito. Sa bawat tawa ni Nia, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Teresa. Nang mapagod sila, naupo silang tatlo sa damuhan sa ilalim ng isang malaking puno. Habang kumakain ng sandwich na baon ni Teresa, inilabas ni Nia ang kanyang kwaderno at lapis. "Mama, may homework po ako sa math," sabi nito. Tiningnan ni Eduardo ang mga numero. Mga simpleng addition at subtraction lang. "Gusto mo tulungan kita?" tanong niya kay Nia. Tumango ang bata. Umupo si Eduardo sa tabi niya at buong pasensyang ipinaliwanag kung paano mas madaling magbilang gamit ang mga daliri, at pagkatapos ay sa isip lang. Nakikinig si Nia. Nang mabuti ang kanyang mga mata, ay seryosong nakatutok sa kwaderno. Nakita ni Teresa kung paano hawakan ni Eduardo ang kamay ng kanyang anak para ituro ang tamang pagsulat ng numero, at naramdaman niyang tila isang perpektong larawan ang nabubuo sa kanyang harapan. Isang larawan na matagal na niyang pinapangarap. Ang tahimik na sandaling iyon ay biglang nabasag. "Teresa, what a surprise!" Isang boses ng lalaki ang pumutol sa kanilang mundo. Nilingon nilang lahat ito. Nakatayo doon si Victor, nakasuot ng mamahaling polo shirt at designer sunglasses. Ang kanyang sapatos ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang presensya ay isang matinding kaibahan sa simpleng kapaligiran ng parke. Agad na nagbago ang timpla sa mukha ni Teresa.
Victor, anong ginagawa mo dito? Nag-ehersisyo lang, sagot nito kahit halatang hindi siya pinagpapawisan. Ang mga mata niya ay agad na napunta kay Eduardo. Tiningnan ito mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagmamaliit bago ibinalik ang tingin kay Nia. At sino itong magandang anghel na ito para sa'yo? Mula sa likuran, inilabas ni Victor ang isang malaking kahon. Isang manika na kasing laki halos ni Nia kompleto sa magarbong damit at kumikinang na korona. Nanlaki ang mga mata ni Nia sa pagkamangha. Wow! Tanging nasabi ng bata. Nakita ko lang sa mall, naisip ko bagay sa'yo. Sabi ni Victor bago muling tumingin kay Eduardo. Ikaw pala si Ed. Delivery rider, di ba? Ang tanong ay parang kaswal, ngunit ang tono ay puno ng panghahamak. Mahirap ba ang biyahe ngayon? Daming traffic. Nanatiling kalmado si Eduardo. Ngumiti siya ng magalang. Okay lang naman po, sir. Sanayan lang. Ngunit naramdaman ni Teresa ang tensyon. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Nia. Ang mga sagot niya kay Victor ay naging maikli at formal. Malinaw na hindi siya komportable. Si Victor sa kabilang banda ay tila nagagalak sa sitwasyon, patuloy na nagpapasikat at binabaliwala ang presensya ni Eduardo. Pagkatapos ng ilang minuto na parang walang katapusan, nagpaalam din si Victor. Sige, una na ako. Teresa, tawagan mo ako minsan. At umalis ito na parang isang hari na katatapos lang bisitahin ang kanyang mga nasasakupan. Naiwan silang tatlo sa katahimikan. Ang masayang enerhiya kanina ay napalitan ng isang hindi komportableng pakiramdam. Pinulot ni Nia ang manika, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing sigla ng dati. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Eduardo, na tahimik lang na nakatingin sa malayo. Maya-maya sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Nia sa kanyang inosenteng boses, isang tanong na sumaksak sa puso ni Teresa. Mama? Bulong ng bata habang nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Victor. Bakit po ganyan makatingin si Tito Victor kay Tito Ed? Ang araw ng linggo ay sinimulan ni Teresa na may dalang bigat sa dibdib. Ang eksena sa parke kahapon ay umuulit sa kanyang isipan, ang mapanlibak ng ngiti ni Victor, ang kalmadong mukha ni Eduardo, at ang naguguluhang tanong ni Nia. Pakiramdam niya ay may dalawang mundong nag-uumpugan at siya at ang kanyang anak ay nasa gitna. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Gabriela, ang may-ari ng salon na pinagtatrabahuhan niya. Teresa, iha, pasensya na sa abala-bungad nito. Ang boses ay nagmamadali. Yung dalawang junior stylist parehong nagkasakit. Punuan ang booking natin ngayon dahil may kasal. Kailangan ko ng dagdag na kamay. Doble ang bayad, sagot ko pa ang tanghalian at merienda mo. Sa ibang pagkakataon, ang alok ay isang biyaya. Ang dobleng bayad ay malaking tulong sa kanilang budget. Ngunit ngayon, may iba siyang plano, may iba siyang pinanghahawakan. Naku, Ma'am Gabriela, pasensya na po, talaga, magalang na sagot ni Teresa habang nakatingin kay Nia na naglalaro sa sahig. May pangako po kasi ako sa anak ko at may lakad din po kami. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Sigurado ka malaking pera din ito? Opo, ma'am. Sigurado po, matatag niyang sagot. Bawi na lang po ako sa susunod. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang gaan. Tinanggihan niya ang pera, ngunit pinili niya ang isang bagay na mas mahalaga. Pinili niya ang pangako. Pinili niya ang araw na ito. Tinupad ni Eduardo ang kanyang pangako. Sinundo niya sila sa isang tricycle, isang desisyon na lalong nagpatunay sa kanyang pagiging simple. Ang destinasyon nila ay hindi isang mamahaling mall o isang magarbong amusement park, kundi ang Quiapo. Gusto raw niyang ipakita kay Nia ang tunay na puso ng Maynila. Ang ingay, amoy at kulay ng Quiapo ay sumalubong sa kanila. Libo-libong tao ang naglalakad, iba't iba ang kwento. Para kay Nia ito ay isang malaking adventure. Namamangha siya sa mga nagtitinda
ng mga agimat, sa mga makukulay na prutas, at sa mga kabayong humihila ng kalesa. Hindi binitawan ni Eduardo ang kamay ni Nia, habang si Teresa naman ay nasa kabilang panig, na para bang sila ay isang pader na nagpoprotekta sa bata mula sa magulong paligid. Gusto mo ng sorbetes? Tanong ni Eduardo. Itinuro ang isang mamang sorbetero na may makulay na kariton. Opo, mabilis na sagot ni Nia. Bumili si Eduardo ng 3 apa. Habang kumakain sila sa gilid ng simbahan, napansin ni Teresa kung paano kausapin ni Eduardo ang kanyang anak. Parang isang kaibigan, hindi isang bata. Tinatanong niya ang opinyon ni Nia tungkol sa mga bagay-bagay. Sinasagot niya ang bawat tanong nito nang may pasensya gaano man ito kakulit. Pagkatapos, dinala sila ni Eduardo sa isang maliit na arcade sa ilalim ng tulay. Hindi ito ang mga modernong arcade na may mga kumikinang na ilaw at high-tech na laro. Ito ay luma, maingay at puno ng mga klasikong laro. Isa na rito ang isang basketball shooting game na may maliit na sing-sing. Tingnan natin kung sino ang mas magaling hamon ni Eduardo kay Teresa. Nagtawanan sila habang parehong palpak ang kanilang mga tira. Ngunit si Eduardo sa kanyang huling hininga ay nagpakitang gilas. Ipinasok niya ang 3 bola ng sunod-sunod. Ang premyo, isang maliit na stuffed toy na ase medyo tabingi, ang tahi at hindi perpekto. Ngunit nang iabot niya ito kay Nia, ang nangiti ng bata ay abot langit. Niyakap nito ang laruan na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang simpleng kaligayahan na yon ay biglang naputol nang muling tumunog ang telepono ni Teresa. Sa pagkakataong ito, pangalan ni Victor ang lumabas sa screen. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli, pinindot din niya ang green button para hindi na ito mangulit. Teresa, darling, bati ni Victor, ang boses ay sobrang tamis. Naistorbo ba kita? Naisip ko lang baka gusto mong mag-dinner mamaya. May bagong bukas na French restaurant sa BGC. My treat, of course. Sa likuran, naririnig ni Teresa ang tawa ni Nia at ang boses ni Eduardo na nagpapaliwanag kung paano laruin ang isa pang laro. Ang kaibahan ng dalawang mundo ay napakalinaw. Victor, salamat sa alok. Pero hindi ako pwede matatag na, sabi ni Teresa. Kasama ko ang anak ko at may kasama kami. Narinig niya ang bahagyang pagbabago sa tono ni Victor. Kasama mo na naman yan, Teresa, isipin mo. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Isang salita mo lang. Hindi ko kailangan ng lahat. Victor, sagot niya, ang kanyang boses ay malamig na. Ang kailangan ko na sa akin na. Huwag ka nang tatawag ulit. Bago pa man makasagot si Victor, ibinabana niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. At pagharap niya, nakita niya si Eduardo na nakatingin sa kanya. Sa mga mata nito ay may pag-aalala at pag-unawa. Hindi ito nagtanong. Ngumiti lang ito, isang ngiting nagsasabing, okay lang yan. Gabi na nang ihatid sila ni Eduardo. Sa labas ng kanilang apartment, bago sila magpaalam, niyakap ni Nia si Eduardo ng mahigpit. Salamat po, Tito Ed. Ito na po ang best day ever, sabi ng bata, habang yakap-yakap pa rin ang napanalunang stuffed toy. Nang pumasok sila sa bahay, nadatnan nila si Gloria na nag-aabang sa sala. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa dati. Tumawag si Gabriela, bungad nito. Tinanong kung bakit hindi mo tinanggap ang trabaho. Sayang ang pera, Teresa. At tumawag din si Victor, kinukumusta ka. Sinabi kong wala ka. Ano ba ang ginawa ninyo maghapon? Nagbilad sa araw, gumastos sa walang kwentang bagay. Pagod na si Teresa makipagtalo. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Nia at hinawakan ang mga kamay nito. Anak, masaya ka ba ngayong araw? Tanong niya. Opo, Mama, sobra, sagot ni Nia. Ang mga mata ay kumikislap. Tumingin si Teresa sa kanyang ina. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Mayan po ang sagot. Ang kaligayahan naming mag-ina, hindi nabibili ng kahit anong halaga. Iyan ang hindi ninyo maintindihan. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Gloria. Hinawakan niya ang kamay ni Nia at pumasok sila sa kanilang kwarto. Isinara niya ang pinto, iniwan sa labas ang lahat ng paghuhusga at hinanakit.
Bago matulog kinuha ni Teresa ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang messages at nagtipa ng isang maikling pangungusap para kay Eduardo. Salamat sa araw na ito. Mas marami kang naibigay sa amin kaysa sa inaakala mo. Pinindot niya ang send at isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya sa kabila ng lahat ng gulo na nakagawa siya ng tamang desisyon. Ang puso niya ang nagpasya. Ang Bella Salon ay abala tulad ng dati. Ang ugong ng mga hair dryer, ang matalas na tunog ng mga gunting, at ang masayang tsismisan ng mga kliyente at stylist ay lumilikha ng isang pamilyar na himig ng trabaho. Si Teresa, na nakapokus sa kanyang ginagawa, ay maingat na ginugupitan ang buhok ng kanyang regular na customer. Sa mga sandaling tulad nito, pansamantala niyang nalilimutan ang mga problema sa bahay at ang komplikadong sitwasyon ng kanyang puso. Teresa, bisita mo parang bigatin. Bulong ni Eileen ang kanyang katrabaho, habang pasimpleng itinuturo ang salaming pinto ng salon. Bago pa man makalingon si Teresa ang pinto, ay bumukas at isang figura ang pumasok na tila pag-aari nito ang buong lugar. Si Victor. Nakasuot ito ng mamahaling business suit na hindi nababagay sa loob ng isang salon, at ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Sa labas nakaparada ang kanyang kumikinang na itim na sedan, isang halimaw na bakal sa gitna ng mga ordinaryong sasakyan. Teresa, darling. Bati ni Victor ang kanyang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Teresa. Mahigpit niyang hinawakan ang gunting. Victor, anong ginagawa mo dito? Nasa trabaho ako. Sabi niya sa isang formal at kontroladong boses, umaasang maiintindihan nito ang pahiwatig. Ngunit si Victor ay walang pakialam sa pahiwatig. Lumakad siya palapit na para bang isang entablado ang sahig ng salon at siya ang bida. Nag-aalala lang ako sa'yo, Teresa. Pagkatapos mong tanggihan ang dinner invitation ko, naisip ko, baka kailangan mong ipaalala sa sarili mo ang iyong halaga. Ang mga salita ay tila matatamis, ngunit ang lason sa likod nito ay ramdam na ramdam ni Teresa at ng mga nakikinig na katrabaho. Hindi ko kailangan ng paalala. Matatag na sagot ni Teresa, ipinagpatuloy ang paggupit kahit na ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig sa pinipigilang galit. Umalis ka na, Victor. Nakakahiya sa mga customer. Nakakahiya. Tumawa si Victor, isang tawang mapanlibak. Ano ang mas nakakahiya? Ang alukin ka ng isang magandang buhay o ang piliin mo ang isang hamak na delivery boy na ni hindi ka kayang dalhin sa isang disenteng restaurant? Teresa, ginagamit mo ba ang utak mo? Isang kahig, isang tuka ang taong yon. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa iyo at sa anak mo? Bawat salita ay isang dagok. Ang mga katrabaho niya ay nagkatinginan. Ang kanyang kliyente ay hindi na gumagalaw sa upuan. Pakiramdam ni Teresa ay hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. At sa perpektong tiyempo ng isang masamang panaginip, bumukas muli ang pinto ng salon. Pumasok si Eduardo, nakasuot ng kanyang simpleng uniforme, may hawak na isang maliit na brown paper bag. Ang tanghalian ni Teresa. Nagdala siya ng paborito nitong sinigang mula sa karinderya, sa kanto isang maliit na bagay na naisip niyang magpapasaya rito. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay agad na naglaho nang makita niya ang eksena sa loob. Ang mga mata ni Victor ay nag-apoy nang makita si Eduardo. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hinarang niya ang daan ni Eduardo, tinitigan ito mula ulo hanggang paa na may sukdulang pagkamuhi. Nandito na pala ang tagapagligtas. Sabi ni Victor, ang boses ay puno ng sarkasmo. Tingnan mo naman ang dala mo. Isang supot ng kanin at sabaw. Ito ba ang kaya mong ibigay sa isang reyna? Kinuha niya ang supot mula sa kamay ni Eduardo at itinaas ito na parang isang basahan. Ito ang katapat ng mga alok ko. Hindi kumibo si Eduardo.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Teresa at sa mga matang yon, nakita niya ang lahat ang paghingi ng tawad dahil sa gulong idinulot niya ang suporta at ang pagtatanong kung okay lang ba ito. Hindi siya lumaban, hindi siya nagsalita. Ang pananahimik niya ay mas lalong nagbigay diin sa kahambugan ni Victor. Ngunit para kay Teresa, ang pananahimik na yon ay isang sigaw. Ang pagtitimpi ni Eduardo ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Nakita niya ang kahihiyan sa mukha ng lalaking walang ginawa, kundi bigyan siya ng respeto at simpleng kaligayahan. At doon isang bagay sa loob niya ang sumabog. Ang ugong ng mga hair dryer ay tila humina. Ang mga boses sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mapagmataas na boses ni Victor at ang tanging nakikita niya ay ang sakit sa mga mata ni Eduardo. Sa isang mabilis at hindi nag-aatubiling kilos, binitawan ni Teresa ang kanyang gunting na lumikha ng isang matinis na kalansing sa sahig. Lumakad siya patungo sa isang maliit na istasyon kung saan nakalagay ang isang pitzel ng malamig na tubig para sa mga kliyente. Hinawakan niya ito. Ang lamig ng salamin ay gumapang sa kanyang mga daliri. Sa 3 mabilis na hakbang, nasa harap na siya ni Victor. Bago pa man makapag-react ang mayabang na lalaki, itinaas ni Teresa ang pitzel. Isang malakas na tunog ng tumalsik na tubig ang pumuno sa buong salon. Ang tubig ay bumuhos sa perpektong ayos na buhok ni Victor, dumaloy sa kanyang nagulat na mukha at binasa ang kanyang mamahaling suit. Ang supot ng pagkain ay nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Napatigil ang lahat. Ang mga gunting, ang mga hair dryer, ang mga bibig. Ang buong salon ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Si Victor na ngayon ay basang-basa at mukhang kaawa-awa ay nakatitig kay Teresa na hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nagpalit-palit mula sa pagkabigla papunta sa galit at sa huli sa matinding kahihiyan. Si Teresa ay nakatayo, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang walang lamang pitzel ay hawak pa rin niya ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na matagal niyang kinimkim. Lumabas ka. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng kapangyarihan. Lumabas ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Walang naisagot si Victor. Sa harap ng lahat ng mga matang nakatitig sa kanya, wala siyang magawa, kundi ang dahan-dahang tumalikod, dala ang basang damit at nawasak na igo. Padabog niyang binuksan ang pinto at mabilis na lumabas. Nang mawala na siya ang katahimikan sa salon, ay mas lalong naging mabigat. Lahat ay nakatingin kay Teresa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pitzel sa pinakamalapit na mesa. At sa gitna ng lahat ng yon, ang kanyang mga mata ay hinanap ang mga mata ni Eduardo. Si Eduardo ay nakatayo pa rin sa parehong pwesto, nakatingin sa kanya. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang muka ay hindi na pag-aalala. Ito ay isang halo ng pagkamangha-paghanga at isang bagay na mas malalim. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ang tanging nakita ni Eduardo ay hindi ang babaeng nagalit, kundi ang isang leona na buong tapang na ipinagtanggol ang kanyang minamahal. Ang mga araw na sumunod sa insidente sa salon ay nagdala ng isang bagong antas ng paglalapit sa pagitan nina Eduardo at Teresa. Ang ginawa ni Teresa ay higit pa sa isang pagsabog ng galit. Para kay Eduardo, iyon ay isang deklarasyon ng katapatan. Ipinagtanggol siya nito sa paraang walang sino man ang gumawa para sa kanya noon, hindi para sa kanyang pera, kundi para sa kanyang dangal bilang si Ed, ang hamak na delivery rider. Dahil dito, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi na ito mga planadong date, kundi mga simpleng sandali na isinisingit sa kanilang mga abalang araw. Minsan, sinusundo ni Eduardo si Teresa mula sa trabaho at sabay silang naglalakad. Pauwi nag-uusap tungkol sa mga maliliit na bagay, isang nakakatawang customer, isang masungit na traffic enforcer, o ang bagong kantang
natutunan ni Nia sa eskwela. Sa mga simpleng paglalakad na yon, habang hawak niya ang kamay ni Teresa na bahagyang magaspang dahil sa trabaho nararamdaman ni Eduardo ang isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang yaman. Ngunit kasabay ng kaligayahang ito ay ang isang anino na palaki ng palaki sa kanyang likuran, ang anino ng kanyang kasinungalingan. Bawat tawa ni Teresa, bawat mahigpit na hawak sa kanyang kamay, bawat tingin ng pagtitiwala ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanyang dibdib. Habang mas napapalapit siya dito, mas lalo siyang nasasakal sa bigat ng kanyang sikreto. Isang gabi, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga ilaw poste na nagbibigay ng malambot na liwanag sa kalsada, napansin ni Eduardo na si Teresa ay mas tahimik kaysa karaniwan. May problema ba? Malumanay niyang tanong. Huminto si Teresa sa paglalakad at humarap sa kanya. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, nakita ni Eduardo ang isang halo ng pangarap at pag-aalala sa mga mata nito. May iniisip lang ako, Ed. Sabi nito, ang boses ay bahagyang bumubulong. Yung pangarap ko, yung salon. Umupo sila sa isang bangkong semento sa gilid ng daan. Ikinuwento ni Teresa ang lahat. Ikinuwento niya kung paano siya nagsimulang mag-ipon, 2 taon na ang nakalipas barya sa barya. Itinatabi niya ang lahat ng sobrang tip, lahat ng dagdag na bayad sa overtime. Ipinakita niya kay Eduardo ang isang maliit na passbook. Mula sa kanyang bag, nandoon ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang halaga na maliit para sa mundo, ngunit para sa kanya ito ay dugot pawis. Nakakita ako ng isang maliit na pwesto malapit sa palengke. Patuloy niya ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hindi siya malaki at kailangan ng maraming ayos. Ang mga upuan siguro ukay-ukay muna. Ang mga salamin baka pwedeng hulugan. Pero Ed, nakikita ko na. Nakikita ko na ang pangalan sa itaas. Teresa's Touch. Ang puso ni Eduardo ay tila pinipiga. Nakikita niya ang pag-asa sa mukha nito at alam niyang isang salita niya lang, isang pirma lang, sa isang tseke ay matutupad na ang lahat ng yon. Ngunit yon mismo, ang bagay na hindi niya maaaring gawin. Pagkatapos hinawakan ni Teresa ang kanyang mga kamay, tinitigan niya si Eduardo nang diretso sa mga mata ang kanyang tingin ay seryoso at puno ng kahulugan. Ed, alam kong pareho tayong simple lang ang buhay, sabi niya sa isang matatag ngunit malambing na boses. Alam kong wala kang maibibigay na malaking pera at gusto kong malaman mo hindi iyon ang kailangan ko. Huminga siya ng malalim na parabang nag-iipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Hindi ko kailangan ng pera mo, Ed. Ang kailangan ko ay kasama, isang kasama sa pangarap, isang taong tutulong sa aking magbuhat ng mga silya, isang taong sasamahan akong magpinta ng pader, isang taong maniniwala sa akin kapag pakiramdam ko ay susuko na ako. Ang gusto ko, ang kailangan ko, ay isang partner na kasama kong magsisimula sa wala hanggang sa magkaroon kami ng isang bagay na matatawag naming amin. Ang bawat salita ni Teresa ay tumama kay Eduardo na parang mga bala. Ito na. Ito na ang babaeng hinahanap niya. Ang babaeng hindi nasisilaw sa pera. Ang babaeng ang tanging hinahanap ay karamay at katapatan. Ang babaeng perpekto. At siya sa harap ng perpektong babaeng ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naging hindi na matitiis. Parang may kung anong mainit na bagay ang bumarado sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ay naguunahan sa kanyang isip. Sabihin mo na. Sabihin mo na ang totoo. Ngayon na. Alam niyang ito na ang sandali. Ang perpektong pagkakataon. Tiningnan niya ang mga mata ni Teresa na puno ng pagtitiwala at pag-asa. Hindi na niya kayang manloko pa. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila handa nang bumuluwak para wasakin ang lahat ng kasinungalingan. Teresa, kailangan mong malaman.
Ngunit bago pa man makawala ang unang salita, mula sa kanyang mga labi, isang masayang sigaw ang pumutol sa kanilang seryosong sandali. Mama, Tito Ed. Mula sa eskinita ng kanilang apartment, tumakbong papalapit si Nia. Ang kanyang dalawang tirintas ay tumatalbog-talbog. Hawak ang isang piraso ng papel. Nakasunod sa likuran niya ang kanilang kapitbahay, si Aling Consuelo, na siyang nagbabantay sa bata kapag ginagabi si Teresa sa trabaho. Nia, dahan-dahan lang. Saway ng matanda, ngunit ang bata ay hindi na mapigilan. Yumakap si Nia sa binti ng kanyang ina bago tumingala kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Tito Ed, tingnan niyo po, nagdrawing po ako. Iniabot niya ang papel kay Eduardo. Ang kaninang bigat sa dibdib ni Eduardo ay tila gumaan at nabigyan ng espasyo para sa isang mas matinding kirot. Ito ay isang drawing na gawa sa Crayola, simpleng ngunit puno ng kahulugan. Nakatayo sa gitna ng papel ang tatlong figura na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaki at nakangiting araw. Sa kaliwa ay isang babaeng may mahabang buhok, si Teresa. Sa gitna ay isang maliit na batang babae na may bestidang bulaklakin, si Nia. At sa kanan isang lalaking mas matangkad sa kanilang dalawa na may simple at nakangiting mukha. Ito si Mama. Sabi ni Nia, itinuturo ang babae. Ito po ako. Itinuro niya ang bata. Pagkatapos ang kanyang maliit na daliri ay lumipat sa huling figura. Tumingin siya kay Eduardo na may dalisay na saya. At ito po kayo, Tito Ed. Ang mga salita ni Nia na sinabi ng walang bahid ng pag-aalinlangan ay tumama kay Eduardo nang mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Napatingin siya sa drawing sa kanilang tatlong masayang magkakasama isang pamilya sa papel. Isang perpektong pamilya na binuo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Ang lahat ng lakas ng loob na inipon niya para sabihin ang totoo ay biglang naglaho na parang bula. Paano niya sasabihin ang katotohanan ngayon? Paano niya wawasakin ang simpleng mundo na iginuhit ng batang ito? Kung aaminin niya ang lahat ng lalaki sa drawing na ito, si Tito Ed, ang simpleng kaibigan, ay maglalaho magpakailanman. At sino ang papalit? Isang estranghero, isang milyonaryo, isang manloloko. Tumingin siya kay Teresa. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon nito habang pinagmamasdan ang drawing. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti na puno ng pagmamahal para sa anak at para sa imaheng kinakatawan ng drawing. Ang pagkakataon ay lumipas na. Ang pinto para sa katotohanan ay muling nagsara. Ang ganda naman ng drawing mo, Nia. Sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Ibinaba niya ang papel at ginulo ang buhok ng bata. Ang galing-galing mo talaga. Ilalagay ko po ito sa pader ng kwarto ko. Masayang sabi ni Nia bago kinuha ang kamay ng kanyang ina. Mama, tara na po, gutom na ako. Tumayo si Teresa. Tumingin siya kay Eduardo, ang mga mata ay puno pa rin ng init mula sa kanilang naunang pag-uusap. Salamat ulit, Ed. Bulong niya. Pag-isipan mo yung sinabi ko, ha? Yung pagiging partner. Tumango na lang si Eduardo, hindi na magawang magsalita. Pinanood niya silang mag-ina na maglakad palayo, magkahawak kamay, papasok sa kanilang maliit na apartment. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Hawak pa rin ang alaala ng drawing sa kanyang isipan. Ang alok ni Teresa ay hindi isang alok para sa pera. Ito ay isang alok ng puso, isang alok ng tiwala, isang alok na buuin ang isang pangarap mula sa simula. At sa gabing iyon, habang naglalakad, pabalik sa kanyang motorsiklo, alam ni Eduardo na tinanggap niya ang alok na yon. Ngunit ginawa niya ito sa ilalim ng isang kasinungalingan. At habang mas tumatagal, mas mahirap nang bumitaw at mas masakit ang magiging pagbagsak. Ang mga sumunod na araw ay naging isang matamis na lason para kay Eduardo.
Sa isang banda, ang ugnayan nila ni Teresa ay mas lalo pang lumalim. Nagpunta sila sa pwestong sinasabi ni Teresa malapit sa palengke. Habang inilalarawan nito ang kanyang mga plano, kung saan ilalagay ang mga salamin, kung saan ang washing station, kung saan ang maliit na reception area, nakita ni Eduardo, hindi lang ang isang babaeng may pangarap, kundi ang isang babaeng may kakayahang tuparin ito. Ang kanyang determinasyon ay nakakahawa at sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Eduardo na siya ay nagpapanggap lamang. Naramdaman niyang bahagi talaga siya ng pangarap na iyon. Ngunit sa kabilang banda, ang bawat ngiti, bawat pasasalamat at bawat pagtitiwala na ibinibigay sa kanya ni Teresa ay parang mga baga na pumapaso sa kanyang konsensya. Ang kasinungalingan ay hindi na lang isang simpleng script. Ito ay naging isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ihatid si Nia sa bahay ng kanyang ina, para doon mag-weekend, nagpasya sina Eduardo at Teresa na maglakad-lakad sa baywalk. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pader ay nagbibigay ng isang payapang ritmo sa kanilang paligid. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na sila lang dalawa, walang alalahanin kay Nia o sa trabaho. Naupo sila sa isang sementadong upuan na nakaharap sa madilim na tubig kung saan ang mga ilaw mula sa mga barko ay kumikislap sa malayo. Alam mo, Ed, panimula ni Teresa ang kanyang bigha ay nakatuon sa dagat. Minsan iniisip ko kung tama ba ang mga desisyon ko sa buhay. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Eduardo, bahagyang nag-aalala. Dahil ba kay Victor, umiling si Teresa? Hindi lang dahil sa kanya, dahil sa lahat. Alam mo, minsan iniisip ng mga tao, lalo na ni Mama, nagalit ako sa mayayaman, na sinusumpa ko ang pera. Huminga siya ng malalim. Pero hindi totoo yon. Tumingin siya kay Eduardo at sa kanyang mga mata, may isang kwentong matagal nang nakatago. Hindi ko tinanggihan si Victor dahil mayaman siya, Ed. Sa katunayan, noong una, tulad na ng sinumang babaeng pagod na sa kahirapan, natukso ako. Sino ba naman ang hindi? Ang mga magagarang regalo, ang mga mamahaling hapunan. Pakiramdam ko noon, isa akong prinsesa sa isang fairy tale. Nakinig lang si Eduardo. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Pero ang mga fairy tale may mga kontrabida. At ang kontrabida sa kwento ko ay hindi ang kahirapan. Patuloy niya. Ang kontrabida ay ang ugali na dala ng kayamanan kapag nasa maling tao. Nagsimula kaming lumabas. Noong una okay ang lahat. Magalang siya mapagbigay. Ngunit nang dumating ang araw na ipinakilala ko sa kanya si Nia, doon ko nakita ang lahat. Ang boses ni Teresa ay bahagyang nanginig puno ng alaala ng sakit. Dinala ko si Nia sa parke, katulad ng ginawa natin. Noong una, sinubukan ni Victor na maging mabait. Ngumiti siya, tinanong niya kung anong grade na si Nia. Pero habang tumatagal ang oras, lumalabas ang tunay niyang kulay. Naiinip siya kapag nagtatanong si Nia. Bumabakas sa mukha niya ang pagkainis kapag gusto ng anak kong magpakarga. Sinusulyapan niya ang kanyang relo na para bang sinasayang namin ang mahalaga niyang oras. Huminga siya nang malalim pinipigilan ng emosyon. Ang pinakamasakit, sabi niya ang kanyang boses ay halos pabulong na, ay noong tumakbo si Nia papunta sa mga duyan. Akala niya siguro ay hindi ko siya naririnig. Sinabi niya sa akin, Teresa, kapag nagsama na tayo, kailangan nating turuan ang batang yan na maging mas independent. Masyado siyang nakadikit sa'yo, nakakaistorbo. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon. Para kay Eduardo, ang mga salitang iyon ay parang mga dagundong ng kulog. Noong sandaling iyon, Ed, lahat ng kinang ng kanyang pera, lahat ng pangako ng magandang buhay, lahat ng iyon ay naglaho. Ang nakita ko na lang
ay isang lalaking tumitingin sa anak ko hindi bilang isang biyaya, kundi bilang isang istorbo, isang bagay na kailangan niyang tiisin para makuha ako. Hindi niya nakita si Nia. Ang nakita niya ay isang abala, isang dagdag na gastos, isang responsibilidad na ayaw niyang pasanin. At doon ko naintindihan, hindi ang pera ang problema. Ang problema ay ang puso ng taong may hawak nito. Kinagabihan tinapos ko ang lahat. Pagtatapos niya, sinabi ko sa kanya na kahit kailan, hinding-hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa kahit anong halaga. Mas gugustuhin kong magbilang ng barya kasama si Nia kaysa magbilang ng milyon sa isang palasyong hindi siya tanggap. Tumingin si Teresa kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng luha. Kaya noong una kitang makilala, Ed, takot ako. Pero ipinakita mo sa akin ang kabaligtaran. Kung paano mo tiningnan si Nia, kung paano mo siya kinausap, kung paano mo siya tinulungan sa homework niya. Doon alam ko na, doon ko nalaman na iba ka. Ang kwento ni Teresa ay hindi lang isang kwento. Ito ay isang salamin. Isang salamin na ipinaharap sa mukha ni Eduardo at ang nakita niya ay isang manloloko. Naintindihan niya ang lahat. Si Teresa pala ay may sariling pagsubok. Ngunit ang pagsubok niya ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkatao. Isang pagsubok na si Eduardo bilang si Ed ay naipasa ng hindi niya nalalaman. Ngunit ang totoong Eduardo ang milyonaryo ay hindi pa sumasabak sa pagsubok na yon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naging isang sigaw na hindi na niya kayang kimkimin. Hindi na niya kayang manatili sa anino ng kasinungalingan habang ang babaeng kaharap niya ay buong tapang na inilalantad ang kanyang kaluluwa. Tapos na ang laro. Oras na para harapin ang musika, gaano man ito kasakit pakinggan. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Teresa, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ni Teresa dati. May kailangan tayong pag-usapan. May kailangan kang malaman. Naramdaman ni Teresa ang biglaang pagbabago sa hangin. Ed, ayos ka lang. Hindi mabilis niyang sagot. Hindi ako ayos at kailangan nating mag-usap. Hindi dito. Sa isang maayos na lugar. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa gitna ng naguguluhang tingin ni Teresa, nagtipa siya ng mensahe. Teresa. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging formal at malayo. Bukas ng gabi, kailangan nating magkita. Tayong dalawa lang. May isang napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos at pananalita ay nagdulot ng malamig na kaba kay Teresa. Ang init ng kanilang pag-uusap kanina ay napalitan ng isang nakakabinging lamig. Alam niyang anuman ang sasabihin ni Eduardo, bukas, babaguhin nito ang lahat. Ang sumunod na 24 na oras ay isang anyo ng torture para sa kanilang dalawa. Para kay Teresa ito ay puno ng nakakabalisang pag-iisip. Paulit-ulit niyang binabalikan ang huling pag-uusap nila. May sakit ba si Ed, aalis ba siya ng bansa? O ang pinakakinatatakutan niya, sa lahat sasabihin ba nitong ayaw na niya? Ang bawat posibleng senaryo ay mas masama kaysa sa nauna. Para kay Eduardo, ito ay isang mahabang paghahanda para sa kanyang sariling pagbitay. Hindi siya umuwi sa kanyang penthouse. Sa halip nag-check-in siya sa isang simpleng motel na para bang gusto niyang manatili sa katauhan ni Ed hanggang sa huling sandali. Paulit-ulit niyang inensayo sa harap ng salamin kung paano niya sisimulan, kung anong mga salita ang gagamitin. Ngunit walang tamang paraan para sabihin ang isang napakalaking kasinungalingan. Walang malumanay na paraan para wasakin ang tiwala ng isang tao. Pinili niya ang kanilang apartment bilang tagpuan. Ayaw niya itong gawin sa isang pampublikong lugar kung saan kailangan ni Teresang magpanggap na matatag. Karapatan niyang marinig ito sa isang lugar
kung saan siya ligtas sa kanyang sariling tahanan. 7:00 ng gabi, kumatok siya sa pinto ni Teresa. Ang tunog ng katok ay tila umalingaw-ngaw sa buong gusali. Bawat isa ay parang pagpukpok ng martilyo sa isang kabaong. Binuksan ni Teresa ang pinto. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Ed, ano ba talaga? Pinag-alala mo ako ng husto." Pumasok si Eduardo. Ang maliit na sala na dati puno ng init at pakiramdam ng pagiging isang pamilya ay ngayon ay tila sumisikip puno ng tensyon. Nakita niya sa isang sulok ang stuffed toy na aso na napanalunan niya para kay Nia. Sa ibabaw ng maliit na mesa, may isang picture frame na may larawan nilang tatlo na kuha sa Quiapo. Ang bawat bagay ay isang paalala ng mundong kanyang binuo at ng mundong malapit na niyang wasakin. "Maupo ka, Teresa." Sabi niya, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon, isang mekanismo ng depensa laban sa paparating na bagyo. Umupo si Teresa sa sopa, ang kanyang mga kamay ay magkalapat sa kanyang kandungan. Si Eduardo ay nanatiling nakatayo na parang isang akusado sa harap ng hukom. Huminga siya ng malalim at pagkatapos sinimulan na niya. "Teresa, lahat ng sasabihin ko ngayon ay ang katotohanan at ito ang pinakamahirap na bagay na gagawin ko sa buong buhay ko." Nagsimula siya sa simula. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Ang mga babaeng ang tanging habol ay ang kanyang pera. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagod at pagkasuklam sa isang mundong lahat ay may presyo. Pagkatapos ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang plano, ang radikal na desisyon na magpanggap na mahirap para makahanap ng isang taong totoo. Habang siya ay nagsasalita, ang ekspresyon sa mukha ni Teresa ay dahan-dahang nagbago. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkalito. "Hindi ako isang delivery rider, Teresa," sabi niya, at ang mga salitang iyon ay tila bumitin sa hangin. "Ang pangalan ko ay Eduardo Santillan. Ako ang may-ari ng 3 kumpanya. Nakatira ako sa isang penthouse sa Makati. At ang perang pinoproblema ko ay hindi ang kakulangan nito, kundi ang sobra-sobra nito." Ang pagkalito sa mukha ni Teresa ay unti-unting napalitan ng hindi makapaniwalang pagtingin. Umiling siya ng bahagya na, para bang hindi niya maintindihan ang mga salitang naririnig. Ang kwento tungkol sa inuupahang apartment, ang mga utang sa credit card, ang lumang motorsiklo. Lahat ng yon, Teresa, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkukumpisal. Inamin niya na noong una si Teresa ay bahagi lamang ng kanyang eksperimento. Inamin niya kung paano siya humanga sa pagiging simple nito, sa pagtanggi nitong mag-order ng mahal na pagkain. Inamin niya kung paano niya ito sinubok sa isipan niya. Ngunit habang tumatagal, sabi niya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Nawala ang eksperimento. Nawala ang pagpapanggap sa puso ko. Lahat ng naramdaman ko para sa'yo, para kay Nia, lahat ng yun ay totoo. Ang pagtawa natin, ang mga pangarap na pinag-usapan natin. Maniwala ka, Teresa, ang mga iyon ang pinakatotoong bagay na naranasan ko. Natapos ang kanyang salaysay. Ang tanging maririnig sa silid ay ang ugong ng electric fan at ang mabilis na paghinga ni Teresa. Si Teresa ay nakatitig lang sa sahig, hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Ang kanyang mukha ay blangko, na parang ang kanyang isip ay hindi pa kayang iproseso ang napakalaking impormasyon. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumingala. At ang nakita ni Eduardo sa kanyang mga mata ay hindi galit. Hindi pa. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit, isang malalim na kalulunod na pagkadurog ng puso. Kasinungalingan. Bulong niya, ang salita ay halos walang tunog. Lahat. Ang pagkatao ko, oo. Pero ang nararamdaman ko, hindi. Desperadong sagot ni Eduardo. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang mga kilos
ay mabagal na parang isang taong gawa sa babasaging salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Naglakad siya palapit sa maliit na mesa. Kinuha niya ang picture frame. Tinitigan niya ito ng matagal. Itong araw na to, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay noong sinabi mong mas masarap ang fishball sa kanto kaysa sa steak sa restaurant. Nagsisinungaling ka. Teresa, noong sinabi mong naiintindihan mo ang pakiramdam na mag-alala sa bayarin sa kuryente, kasama ba yon sa script mo? Ang bawat tanong ay parang isang sampal. At noong sinabi kong kailangan ko ng partner para buuin ang pangarap ko, habang nakikinig ka, ano ang iniisip mo na kaya mo itong bilhin para sa akin ng 100 beses? Ang galit ay nagsisimula nang humalili sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula. Hindi ko kinagalit na mayaman ka, Eduardo. Sigaw niya at sa unang pagkakataon, narinig niya ang basag sa kanyang boses. Kinagagalit ko na ginawa mo akong tanga. Ginawa mong isang malaking biro ang bawat totoong sandali na ibinigay ko sa'yo. Ang bawat pag-aalala ko, ang bawat pagtitipid ko, ang bawat pangarap ko. Lahat ng yun, pinanood mo lang pala na parang isang palabas. Ang kanyang mga mata ay napunta sa stuffed toy na aso na nakapatong sa isang silya. Kinuha niya ito, ang premyo, mula sa kanilang masayang araw sa arcade. Ito, sabi niya, itinaas ang laruan. Itong mumurahing laruan na mas pinahalagahan pa ni Nia kaysa sa mamahaling manika ni Victor. Kasama rin ba ito sa pag-arte mo? Ang pagpapanggap na hindi mo kayang bilhin ang buong arcade. Sa isang mabilis na kilos na puno ng sakit at galit, ibinato niya ang stuffed toy kay Eduardo. Tumama ito sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig, isang walang buhay na simbolo ng kanilang nasirang ugnayan. Pagkatapos kinuha niya ang picture frame, hinagis niya ito hindi kay Eduardo, kundi sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng isang humihikbing iyak na sa wakas ay kumawala mula kay Teresa. Lahat ay isang malaking dula, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. At ako ang bida na walang kamalay-mala. Lumapit siya kay Eduardo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Umalis ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Umalis ka sa pamamahay ko. Umalis ka sa buhay namin. Teresa, pakiusap. Umalis ka. Sigaw niya, itinulak ito sa dibdib. Ayoko nang makita pa ang mukha mo. Ang mukha ng isang manloloko? Walang nagawa si Eduardo. Ang sakit sa mga mata ni Teresa ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang bawat paghingi ng tawad ay magmumukha lang isa pang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Sa bawat hakbang papalayo, naririnig niya ang mga hikbi ni Teresa. Sa likuran niya, bawat isa ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Paglabas niya ng pinto at pagsara nito, sumabay sa pagbagsak ng ulan sa labas ang pagguho ng mundo nilang dalawa. Naiwan si Eduardo sa dilim basang-basa ng ulan nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nawala na sa kanya ang lahat. Sa loob si Teresa ay napaupo sa sahig sa gitna ng mga basag na salamin, umiiyak para sa isang pag-ibig na sa isang iglap ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang mga sumunod na araw ay isang mabagal na paglalakbay sa impyerno para kay Eduardo. Ang kanyang malawak na penthouse na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang malamig at malungkot na bilangguan. Ang katahimikan sa bawat sulok ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat isa ay bumubulong ng pangalan ni Teresa at ni Nia. Ang kanyang telepono ay naging parehong instrumento ng pag-asa at ng pagpapahirap. Bawat 5 minuto tinitingnan niya ito, umaasa sa isang text. Isang tawag, isang senyales na handa na si Teresa na makinig.
ngunit wala. Ang screen ay nananatiling madilim at walang buhay. Sa unang 2 araw, sinubukan niyang tawagan ito ng paulit-ulit. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lamang sa voicemail, isang digital na pader na humaharang sa kanyang desperasyon. Nagpadala siya ng napakahahabang mensahe, ipinapaliwanag ang kanyang sarili, humihingi ng tawad sa 1,000 iba't ibang paraan, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Ang mga mensahe ay nananatiling may status na delivered, ngunit hindi kailanman nagiging read. Isang malinaw na mensahe ng pagtanggi. Hayaan mo na muna siya, pare. Payo ni John, ang kanyang matalik na kaibigan, nang datnan siya nito sa kanyang opisina, natulala at nakatingin sa kawalan. Bigyan mo siya ng espasyo. Nasaktan mo siya ng husto. Kailangan niyang huminga. Anong espasyo, John? Sagot ni Eduardo, ang kanyang boses ay paos at puno ng pighati. Baka sa espasyong ibibigay ko tuluyan na siyang mawala. Hindi mo naiintindihan. Siya na yon. Siya na ang hinahanap ko. Sa 3 araw, hindi na niya natiis. Nagmaneho siya papunta sa apartment ni Teresa. Dala ang isang malaking palumpon ng mga sunflower. Ang paborito nitong bulaklak, ayon sa isang kwento nito noon. Ngunit nang kumatok siya sa pinto, hindi si Teresa ang nagbukas. Si Gloria. Ang mukha ng ina ni Teresa ay isang maskara ng yelo at pagkamuhi. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa pagkakataong ito, hindi niya nakita si Ed, ang hamak na delivery rider. Malinaw na naikwento na ni Teresa ang lahat. Anong kailangan mo dito? Matigas na tanong ni Gloria. Gusto ko lang po sanang makausap si Teresa, magalang na sabi ni Eduardo. May dala po akong hindi kanya gustong makita. Putol ni Gloria, ang bawat salita ay may diin. Sa tingin mo ba madadaan mo sa mga bulaklak ang panlolokong ginawa mo sa anak ko? Akala mo dahil mayaman ka, pwede mong paglaruan ang damdamin ng mga mahihirap? Masahol ka pa kay Victor dahil ikaw nagtago ka sa likod ng kasinungalingan. Umalis ka na bago pa kita mabuhusan ng kumukulong tubig. Isinara ni Gloria ang pinto nang malakas sa harap ng kanyang mukha. Naiwan si Eduardo sa labas, hawak ang mga bulaklak. Pakiramdam niya ay mas basura pa siya sa basurang nakakalat sa gilid ng kalsada. Samantala ang mundo ni Teresa ay gumuho rin, ngunit sa ibang paraan. Para siyang isang multo sa loob ng sarili niyang buhay. Pumapasok siya sa trabaho, gumagalaw na parang isang robot. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paggupit at pag-aayos ng buhok, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa malayo. Napansin ng kanyang mga katrabaho ang kanyang pananahimik at ang pamumugto ng kanyang mga mata tuwing umaga, ngunit walang nangahas magtanong. Sa gabi, pagka-uwi niya, ang sakit ay mas tumitindi. Ang bawat sulok ng kanilang maliit na apartment ay may alaala ni Eduardo. Ang sofa kung saan sila unang nag-usap. Ang mesa kung saan sila sabay-sabay kumain kasama si Nia. Ang dingding kung saan nakasabit pa rin ang drawing ni Nia, isang masakit na paalala ng isang pamilyang hindi kailanman naging totoo. Anak, itapon mo na yan, sabi ni Gloria isang gabi, itinuturo ang drawing. Huwag po, mahinang sagot ni Teresa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya kayang itapon ito. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang harapin si Nia. Ang bata na umuwi mula sa kanyang lola ay agad na hinanap si Eduardo. Mama, kailan po ulit tayo pupunta sa park kasama si Tito Ed? Tanong nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang bawat tanong ay parang isang hiwa sa puso ni Teresa. Busy si Tito Ed, anak. Ang laging sagot niya, isang kasinungalingang kinasusuklaman niya, ngunit kailangan niyang gawin para protektahan ang kanyang anak. Isang hapon, habang naglilinis si Teresa ng mga gamit, nakita niya sa ilalim ng sofa ang isang maliit na laruang kotse, isa sa mga bagay na ibinigay ni Eduardo kay Nia. Pinulot niya ito, at sa paghawak niya rito, ang lahat ng pighati na kanyang kinimkim ay bumuhos. Napaupo siya sa sahig at umiyak. Nang umiyak, ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng tanong na paulit-ulit
bakit kailangang magsinungaling? Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang hindi inaasahang tao ang muling pumasok sa eksena. Tumawag si Victor na narinig marahil ang tsismis tungkol sa kanilang hiwalayan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang tono. Hindi na ito mayabang kundi malumanay at nag-aalala. Inalok niya itong kumain sa labas bilang magkaibigan lang dahil sa sobrang pagkalito at sakit na nararamdaman sa isang sandali ng kahinaan, halos pumayag na si Teresa. Marahil naisip niya ito, ang kailangan niya, isang distraksyon. Isang paalala na may ibang mundo sa labas ng sakit na nilikha ni Eduardo. Hawak na niya ang telepono, handa nang mag-reply ng oo. Ngunit bago pa man niya matype ang unang letra, isang mensahe ang pumasok. Mula kay Eduardo. Hindi ito mahaba. Hindi ito puno ng mga paliwanag o pagmamakaawa. Isang simpleng pangungusap lang. Nasa parke ako, kung saan una tayong nagkita, kasama si Nia. Maghihintay ako, kahit hindi ka dumating. Nabitiwan ni Teresa ang kanyang telepono. Ang mensaheng iyon sa kabila ng lahat ay nagbigay ng isang kislap ng kung ano. Hindi pag-asa marahil, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa isang huling pag-uusap. Isang pagkakataon para sa isang maayos na pagsasara o marahil para sa isang bagay na iba pa. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Alam niyang ang desisyon na gagawin niya sa susunod na mga minuto ay hindi lang babago sa kanyang gabi, kundi marahil sa buong buhay niya. Ang paglalakad papunta sa parke ay parang isang paglalakbay sa gitna ng isang bagyo. Bawat hakbang ni Teresa ay mabigat pinagtatalunan ng kanyang isip at puso. Ang isip niya ay sumisigaw ng pag-iingat, nagpapaalala sa lahat ng sakit at panloloko. Ngunit ang puso niya sa kabila ng pagiging wasak ay bumubulong ng isang salita, pagkakataon. Mula sa malayo na tanaw niya siya. Nakaupo si Eduardo sa parehong bangko, kung saan una niyang nakilala si Nia sa ilalim ng parehong puno na nagbigay sa kanila ng lilim noon. Ngunit ang lalaking nakaupo doon ngayon ay iba na. Wala na ang gaan at sigla ni Ed. Ang lalaking naroon ay mukhang pasa ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot ang kanyang buhok. Ay magulo, at sa ilalim ng kanyang mga mata ay may madilim na bakas ng mga gabing walang tulog. Naglakad si Teresa palapit at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iwan ng isang malinaw na espasyo sa pagitan nila. Ang espasyong yon ay hindi lang pisikal. Ito ang representasyon ng nawasak na tiwala ng mga kasinungalingang humati sa kanila. Matagal silang hindi nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang hangin na dumadaan sa mga dahon at ang malayong tunog ng mga sasakyan. Si Eduardo, ang unang bumasag sa katahimikan, ang kanyang boses ay mahina at paos. Salamat sa pagdating mo. Sabi niya, hindi tumitingin dito. Akala ko hindi ka na darating. Hindi rin ako sigurado kung bakit ako nandito. Aminado ni Teresa ang kanyang bigha ay nakatuon sa palaruan na ngayon ay walang laman at madilim. Wala na akong sasabihing dahilan, Teresa. Sabi ni Eduardo sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Walang anumang paliwanag ang sapat para sa ginawa ko. Ang tanging gusto kong sabihin ay sa loob ng 10 araw na nawala. Naintindihan ko ang lahat. Naintindihan kong ang lahat ng yaman ko, ang lahat ng kumpanya ko, lahat ng ito ay basura kung wala ka. Kung wala si Nia. Huminga siya ng malalim. Mas gugustuhin kong maging si Ed na kasama ninyo na nagbibilang ng barya kaysa maging si Eduardo Santillan na mag-isa sa isang palasyong walang buhay. Pero huli na. Sinira ko na ang lahat. Ang kanyang pag-amin ay walang bahid ng pagdedepensa. Ito ay dalisay na pagsuko, isang pag-amin ng pagkatalo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ito, ang unang bagay
na bahagyang nagpalambot sa puso ni Teresa. Ang tiwala, Eduardo. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo ba naisip na ang tiwala kapag nabasag ay hindi na maibabalik? Paano ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo ngayon? Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa mga salita ko. Sagot niya. Kaya nga may dala ako. Mula sa kanyang tabi, inilabas niya ang isang brown envelope. Inabot niya ito kay Teresa. Nag-aatubili itong kunin ngunit sa huli, kinuha rin niya. Sa loob hindi pera ang laman. Ito ay isang formal na dokumento. Isang business proposal. Ano to? Tanong ni Teresa naguguluhan. Basahin mo, sabi ni Eduardo. Binasa ni Teresa ang mga nakasulat. Ito ay isang detalyadong plano para sa pagtatayo ng Teresa's Touch. Nakalista doon ang lahat ng posibleng gastos, ang mga suppliers, ang mga permit na kailangan. At sa huling pahina, nakalagay ang isang alok ng pautang para sa negosyo na may mababang interes babayaran sa loob ng 5 taon. Walang anumang kondisyon maliban sa isang bagay, ang manatiling tapat sa pangarap. Sa ilalim may isang pangungusap na nakasulat kamay. Hindi ko hinihiling ang puso mo. Hindi ko hinihiling ang pagpapatawad mo. Ang hinihiling ko ay payagan mo akong mag-invest hindi sa negosyo mo kundi sa pangarap mo. Hayaan mong patunayan ko sa iyo hindi sa salita, kundi sa gawa kung sino ang tunay na Eduardo. Magsimula tayo sa katotohanan bilang business partners at umasa na balang araw baka higit pa doon. Nang matapos basahin ni Teresa ang mga luha, ay nagsimula na ng tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng galit o sakit, kundi mga luha ng pagkalito, ng pagkabigla, at ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi siya inalok ng pera. Hindi siya inalok ng isang madaling solusyon. Inalok siya ng respeto. Inalok siya ng isang partnership na nakabatay sa katotohanan. Bakit? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Bakit ganito? Dahil ito ang tamang paraan, sagot ni Eduardo. Ito ang dapat kong ginawa sa simula pa lang, ang magpakatotoo. 6 na buwan makalipas. Isang malaking banner na may nakasulat na Grand Opening Teresa's Touch ang nakasabit sa harap ng isang bagong pinturang pwesto malapit sa palengke. Ang loob ay maliwanag at malinis. Ang mga salamin ay kumikinang, ang mga upuan ay bago. At ang amoy ng shampoo at pag-asa ay nasa hangin. Nakatayo sa gitna si Teresa, suot ang isang simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Sa tabi niya si Eduardo, nakasuot ng simpleng polo shirt, ay nakangiti isang nangiting totoo at walang pagkukunwari. Ang mga buwan na lumipas ay hindi naging madali. Puno ito ng mga mahihirap na usapan, ng mga sandali, ng pag-aalinlangan. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ipinakita ni Eduardo ang kanyang tunay na pagkatao. Tinulungan niya si Teresa sa pag-aayos ng salon hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang partner. Nagbuhat siya ng mga kahon, nagpinta siya ng mga pader, nakinig siya. At higit sa lahat hindi na siya nagsinungaling. Sa isang sulok si Nia, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay masayang pinaglalaruan ang isang pulang laso na gagamitin para sa ribbon cutting. Sa tabi niya nakatayo si Gloria na may isang maliit at nahihiyang ngiti sa kanyang mga labi. Nang dumating ang oras, magkasamang hinawakan ni Teresa at Eduardo ang isang malaking gunting. Si Nia ang nag-abot sa kanila. Ready na po, masayang sabi ng bata. Bago nila gupitin ang laso, bumulong si Eduardo kay Teresa. May kulang pa. Nagulat si Teresa nang bigla itong lumuhod sa harap niya, sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at unang mga customer. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang singsing ang kanyang inilabas, kundi isang simpleng susi. Teresa. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Hindi ito ang susi sa isang mansyon. Ito ang susi sa isang maliit na bahay na nakita ko malapit dito,
malapit sa pangarap mo. Isang bahay na walang laman dahil gusto kong sabay nating punuin. Sabay nating itayo ang isang tahanan sa ibabaw ng katotohanan. Pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ng kaligayahan ay bumuhos sa mga mata ni Teresa. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga tao, ang tanging naisagot niya ay isang nanginginig na oo. Isinuot ni Eduardo ang isang simpleng singsing sa kanyang daliri at pagkatapos ay magkasama nilang ginupit ang laso. Isang bagong simula, isang bagong kabanata. Tumakbo si Nia at yumakap sa kanilang dalawa. Niyakap din sila ni Eduardo at Teresa at sa gitna ng kanilang maliit na grupo, naramdaman nila ang init ng isang tunay at kumpletong pamilya. Natagpuan nila ang isang pag-ibig na hindi binuo sa kasinungalingan para subukin ang katapatan, kundi itinayo sa katotohanan, pinanday ng pagpapatawad at pinatibay ng isang pangarap na kanilang binuo ng magkasama. Ang kanilang mundo ay gumuho oo. Ngunit mula sa mga guho itinayo nila ang isang bagay na mas matibay, mas totoo at mas panghabang buhay. Ang balita ng kanilang engagement ay kumalat na parang apoy. Para kay Teresa ang mundo niya ay biglang naging isang panaginip na may kasamang bahagyang pag-aalala. Ang kanyang mga katrabaho at suki sa salon ay hindi magkamayaw sa pagbati. Ang Teresa's touch ay biglang naging sentro ng atensyon sa kanilang lugar. Ngunit ang pinakamalaking reaksyon ay nagmula kay Gloria nang ipakita ni Teresa ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Ang mga mata ng kanyang ina ay nanlaki hindi sa sentimental na tuwa, kundi sa kinang ng isang minahan ng ginto. Anak, sa wakas, pinakinggan din ng Diyos ang mga dasal ko. Halos pasigaw na, sabi ni Gloria. Niyakap si Teresa ng mahigpit. Hindi na tayo mamumroblema sa pera kahit kailan. Pwede mo nang palakihin ang salon mo. Pwede na tayong lumipat sa isang mansyon. Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Teresa. Hindi po yan ang punto. Nagmamahalan po kami. Oo, syempre. Mabilis na sagot ni Gloria. Ngunit ang tingin nito ay nasa singsing pa rin. Pero bonus na ang yaman. Di ba hay salamat? Ang reaksyon ni Gloria ay isang paalala na bagamat nagbago na ang sitwasyon, ang pananaw ng ilang tao ay mananatili pa rin sa pera. Ang tunay na pagsubok gayunpaman ay dumating makalipas ang isang linggo. Mahal, sabi ni Eduardo isang gabi habang sabay silang naghahapunan sa kanilang paboritong karinderya. Kailangan kong ipakilala ka sa pamilya ko, lalo na kay Mama. Ang pangalan pa lang na Mama ay nagdulot ng malamig na kaba kay Teresa. Alam niya na ang ina ni Eduardo, si Doña Pilar Santillan, ay isang kilalang socialite at matriarch ng isang lumang pamilyang mayaman. Ang mga larawan nito sa mga magazine ay laging nagpapakita ng isang babaeng elegante, strikto at hindi basta-basta. Handa ka na ba? Tanong ni Eduardo, nahahalata ang kanyang pag-aalala. Kailangan kong maging handa. Pilit ng ngiting sagot ni Teresa. Bago pa man ang malaking hapunan, isang balita ang nakarating sa kanila. Ikinuwento ni John kay Eduardo habang nagkakape sila ang tungkol kay Victor. Narinig mo ba ang negosyo ni Victor bumagsak? Sabi ni John. Sunod-sunod daw ang mga maling desisyon. Naging sobrang mayabang, inaway ang mga business partners. Ngayon baon na sa utang. Hindi nakaramdam ng saya si Eduardo, kundi awa. Ang pagiging arogante ni Victor ang siyang nagpabagsak dito. Isang mabilis na pagtatapos sa isang taong minsan nang naging anino sa kanilang buhay. Dumating ang gabi ng hapunan. Ang sasakyan ni Eduardo ay pumasok sa isang malaking gate na nagbukas papunta sa isang mansyon na tila palasyo. Ang hardin ay mas malaki pa sa buong apartment building nila Teresa. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan at kapangyarihan. Pagbaba nila ng kotse, sinalubong sila ng mga katulong na nakauniporme. At sa tuktok ng malawak na hagdanan, nakatayo si Doña Pilar.
Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Eduardo, aking anak. Sabi nito, ang boses ay malambing, ngunit may awtoridad. Hinalikan nito si Eduardo sa pisngi bago bumaling kay Teresa. At ikaw siguro si Teresa. Sinuri siya ni Doña Pilar mula ulo hanggang paa. Si Teresa na pinili ang kanyang pinakamaganda at pinakasimpleng bestida ay biglang naramdaman na para siyang isang hamak na maya sa hawla ng mga agila. Magandang gabi po, Doña Pilar. Magalang na bati ni Teresa. Call me Mama Pilar. Iha, you are family now or soon to be. Sabi nito may diin sa huling mga salita. Pumasok sila sa isang dining hall na kasinlaki ng isang ballroom. Ang mesa ay napakahaba, puno ng mga kumikinang na kubyertos at mga kristal na baso. Nandoon ang mga kapatid ni Eduardo at ang kani-kanilang mga asawa, lahat ay nakatingin sa kanya na may halong pag-usisa. Nagsimula ang hapunan. Ang usapan ay tungkol sa stock market, sa mga biyahe sa Europa at sa mga bagong art collection, mga mundong napakalayo sa buhay ni Teresa. Sinubukan niyang ngumiti at makisabay, ngunit pakiramdam niya ay nalulunod siya. Sa kalagitnaan ng hapunan bumaling sa kanya si Doña Pilar, ang kanyang ganang ngiti ay nananatiling matamis, ngunit ang mga mata ay matalas. So Teresa, panimula nito na naging dahilan para tumahimik ang lahat. Ikinuwento sa akin ni Eduardo na mayroon ka raw, maliit na salon. Napakasipag mo naman. Ang tono ay parang isang papuri, ngunit naramdaman ni Teresa ang patibong sa likod nito. Opo, Mama Pilar. Pinaghirapan ko po iyon. Sagot niya ng may dignidad. Napakaganda niyan, sabi ng ina ni Eduardo. Ngunit ngayon, syempre hindi mo nakakailanganing magpagod. Ang isang santilyan ay hindi nagtatrabaho sa ganoong klaseng industriya. May mga mas mahahalagang bagay kang dapat matutunan, tulad ng pamamahala sa ating mga charity events o pag-aasikaso sa mga ari-arian. Ang mga salita ay tila isang magandang alok. Ngunit para kay Teresa, ito ay isang hatol, isang utos na talikuran ng kanyang pagkatao, ang kanyang pangarap para magkasya sa isang hulmang hindi para sa kanya. Bago pa man siya makasagot, isang tinidor ang marahang bumagsak sa plato. Si Eduardo, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang biglaang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamahal na chandelier na nakasabit sa itaas nila. Lahat ng mga mata ay napunta kay Eduardo, pagkatapos ay kay Teresa na ngayon ay namumutla. Mama, sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bakal na determinasyon. Ang salon ni Teresa ay hindi lang isang maliit na negosyo. Iyon ang kanyang pangarap. Iyon ang patunay ng kanyang lakas, ng kanyang kasipagan, at ng kanyang pagmamahal kay Nia. At hinding-hindi ko siya hihilinging talikuran iyon. Natigilan si Doña Pilar. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ng kanyang anak sa harap ng buong pamilya. Pero Eduardo, giit ng isang tiyahin na nasa kabilang dulo ng mesa. Hindi na babagay. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Isang santilyan na nagtatrabaho bilang tagapag-ayos ng buhok. Ang huling mga salita ay sinabi na may bahid ng pandidiri. Doon na hindi nakapagtimpi si Eduardo. Hindi siya sumigaw. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na mas malakas. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa sa ibabaw ng mesa. Ipinagsiklop ang kanilang mga daliri at itinaas ito ng bahagya para makita ng lahat. Ang sasabihin ng mga tao ay hindi mahalaga. Matatag niyang sabi, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Teresa. Ang mahalaga ay ito. Ang babaeng ito ay mas matatag, mas matapang at mas totoo kaysa sa sino mang nakilala ko.
Hindi ko siya minahal sa kabila ng kanyang pagiging simple. Minahal ko siya dahil dito. Ang kanyang kasipagan, ang kanyang pagiging ina, ang kanyang pangarap. Iyan ang babaeng pakakasalan ko. At kung may sino man sa inyo ang hindi kayang respetuhin iyon, kung gayon hindi ninyo nirerespeto ako. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang ina. Mama, mahal kita, pero ang bubuuin naming buhay ni Teresa ay amin. Isang partnership ng dalawang magkaibang mundo, hindi isang pagsakop ng isa sa isa. At inaasahan ko na ikaw, bilang aking ina, ang unang makakaintindi niyan. Ang buong silid ay natahimik. Walang nangahas na magsalita. Ang awtoridad ni Doña Pilar ay nabasag ng katatagan ng pag-ibig ng kanyang anak. Sa gitna ng tensyon, isang hindi inaasahang boses ang bumasag sa katahimikan. Tama ang anak ninyo, senyora. Lahat ay napalingon kay Gloria, nakasama rin sa hapunan, at kanina pa tahimik sa isang sulok. Tumayo siya, ang kanyang karaniwang pagkataray ay napalitan ng isang dignidad na ngayon lang nakita ni Teresa. Ang anak ko, sabi ni Gloria, tinitingnan ang bawat miyembro ng pamilya Santillan. Ay hindi isang pulubi na kailangan ninyong sagipin. Isa siyang reyna na nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa wala. Hindi niya kailangan ng pera ninyo para maging kahanga-hanga. Sa katunayan, kayo ang maswerte dahil isang tulad niya ang magiging bahagi ng pamilya ninyo. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit siya sa likod ni Teresa at marahang hinaplos ang balikat nito. Sa kilos na yon naramdaman ni Teresa ang tunay na pagmamahal at pagtanggap ng isang ina, isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman. Ang gabi ay natapos ng maaga. Habang nasa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Hinawakan lang ni Eduardo ang kamay ni Teresa ng mahigpit. Nang makarating sila sa tapat ng apartment ni Teresa, pinatay ni Eduardo ang makina ng kotse. Teresa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo ako. Para saan? Tanong ni Teresa naguguluhan. Ipinagtanggol mo ako. Patawad dahil kailangan mo pang pagdaanan ang lahat ng yon, sabi ni Eduardo. Pero ipinapangako ko sa iyo yon na ang una at huling beses na hahayaan kong may bumatikos sa iyo. Ang tahanan natin, ang buhay natin ay magiging isang lugar kung saan ikaw ay reyna, hindi dahil sa apelyido ko, kundi dahil sa kung sino ka. Ngumiti si Teresa, isang nangiting totoo at payapa. Alam ko, sabi niya, dahil ang pundasyon natin hindi nagawa sa buhangin, gawa na ito sa katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na umaga, mula sa bintana ng isang hindi kalakihang bahay na may magandang hardin tanaw, ang masayang paghahanda. Hindi ito ang mansyon ng mga Santillan at hindi rin ito ang masikip na apartment. Ito ang kanilang tahanan. Si Teresa, suot ang kanyang uniforme, ay nagmamadaling humalik kay Eduardo. Una na ako, mahal. Dagsaan ang customer sa salon ngayon. Ang kanyang negosyo ay mas lalo pang lumago, isang patunay ng kanyang galing. Mag-iingat ka, sabi ni Eduardo na inaayos ang kanyang kurbata. Susunduin ko si Nia sa eskwela mamaya. Bago umalis, nagkatinginan sila, isang dolam tok na naging matagumpay na negosyante at isang milyonaryo na natutong ang tunay na yaman ay wala sa bangko. Dalawang magkaibang mundo na nagtagpo, nagkabanggaan, ngunit sa huli ay natutong bumuo ng isang tulay. Isang tulay na gawa sa respeto, pag-unawa, at isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan ngunit pinatibay ng katotohanan. Ang kanilang happily ever after ay hindi isang pagtatapos na walang problema, kundi isang araw-araw na pagpili na harapin ang anumang pagsubok basta't sila'y magkasama.